po ulit sa inyo, mga followers natin, mga friends natin sa FB, ang mga subscriber natin sa YouTube channel, Kaguragon TV, palero noon kung saan naman po tayo sa ating Facebook account, at Glendinho Kuragon sa isa pa nating Facebook account. Ayun po, actually video nga po na, pasensya na po ako yung humihingi ng konting pasensya dahil medyo na-delay tayo sa pag-start dahil nga po malakas ang ulan, may bagyo tayo ngayon. So, medyo delay po ang ating preparasyon at nagpaalam po tayo sa management, sa ating GM, Roberto Mascareñas, at sa mga kanilang mga officials dito, lalong-lalo na po ang may hawak po dito, si Ma'am Apple. So, thank you po sa pagpayag at makapag-live po tayo and then makapagbigay ng konting kalaman sa laban ni Manny Pacquiao bukas. WBC Welterweight Division, 147 pounds against Manny Barrios ng Texas, United States. So, bago tayo mag-start, nais ko lang pasalamatan ang ating mga subscriber, ang ating mga FB followers, sa ating Facebook, sa ating mga kababayan dyan, sa ating barangay dati, sa ating pinagmulan, sa Cagilio. Shoutout po kay Tiba Caredo na laging nag-message sa atin. Shoutout din po sa ating barangay captain, sa ating lugar dyan sa Cagilio, si Kapitan Raul San Antonio, at sa kanilang napakasipag na kagawad na si Gilbert Castilla at ang mga kasama nilang council. Hindi ko na maalala yung iba pero pasensya na po. Alam po nandiyan kayo, masisipag kayo para sa ating barangay dyan sa Cagilio. At sa ating mga ibang mga pinsan, Maribit, Panginawan Malero, si Marlon dyan sa Cagilio, si Rowen, at ang iba natin mga pinsanan dyan na nanonood palagi, at sa mga kapargana ko dito, mga kasamahan ko dito sa Barangka na laging nanonood at nagko-comment, si Ate Bernie Santos, asawa ni late David Santos, salamat po sa laging panonood, si Maring Anita Glenn at yung ating kumare, si Maring Josie Manuel ng Las Piñas, at si Maring Timalinda ng ating laging pinapapadikasan dyan. At sa ating boss, Ronald Mascareñas, salamat po sa patuloy na pag-uunawa at pagsuporta sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sa aming barangay captain dito na si Kapitan Bolik ng Barangka Marikina. So, bago tayo mag-start po, umpisahan natin ang ating konting live FB at sa ating YouTube channel. Napakabigat po kasi at ito kung ito yung pagkakataon na si Manny Pacquiao po, after 4 years layoff, since 2021, nung lumaban siya kay Ugas at natalo po siya, hindi na po siya naging active for several years. At ang mga naging laban nila ay puro mga exhibition fight laban sa mga kilalang na personalities, lalo-lalo na yung taga-Korea, sa taga-Japan. Yun lang po ang pero hindi po yung competitive. Kaya po tayo medyo nabibigyan natin ng pansin dito dahil unang-una si Pacquiao ay 46 years old na po siya. Imagine niyo po, at the age of 46, nag-retire siya ng 2021. For 4 years siya na kung ano yung ginagawa niya kasama ng politika. Samantalang, si Manny Barrios, for the 4 years po yan, aktibo po siya, lumalaban siya. 6 years po siyang lumalaban, 6-5 po yung labanan niya. Kasama na po din yung laban niya kay Gervonta Tank Davis, kay tinalo siya ni Tank Davis, at nilabanan niya rin si Kate Thurman, at ang alam ko, natalo siya doon. At ang kay Ugas, yung dating tumalo kay Manny Pacquiao, ay tinalo rin ni Manny Barrios. So si Ugas ko, nilabanan niya sa welterweight division, nanalo po siya. Pero ang nangyari po doon, naging parang interim champion lang po siya sa WBC welterweight, 147 pounds. Ngayon, hindi po siya talaga originally pinanalunan niya itong belt na to, na i-award lang po sa kanya. Kumbaga, ikaw naman ang number 1 dyan, ikaw yung interim, o ito na sa'yo, ikaw na may hawak nito, ikaw na yung legitimate WBC 147 pounds. So, ang mentality kasi dito, si Mario Barrios kasi, kumbaga, gusto niya maging legit yung pagiging welterweight champion niya sa 147 pounds WBC. So, kaya kinagat niya ito, gusto niya labanan, lalo-lalo na ang makakalaban niya ay ang legendary Manny Pacquiao, 8th World Division Champion, na sa akala niya, sa tingin niya, dahil matagal na layoff si Manny Pacquiao for several years, ay hindi siya ganun ka-aktibo. At the same time, yung kanyang edad ay nakupo. Kaya doon tayo medyo kinakabahan. Pero sa mga training na nakita natin, nung itong
sa upcoming fight niya, nakikita natin yung pagiging magagandang ginagawa niya. So sa tingin ko, kung 100% condition si Manny Pacquiao, kagaya ng paglaban natin kay Cotto, kay Oscar de la Hoya, at si Margarito, ay naku po, may kalalagyan siya. Saka yung condition niya nung kagaya nung kay Ricky Hatton, lumaban sa ito po yun. Tuloy, yung shot ko ngayon, yung laban ni Ricky Hatton at Manny Pacquiao. So, pag ganun po ang condition ni Manny Pacquiao, may posibilidad na manalo natin pambansang kamao. So, 46 years old, tapos si Mario Barrios ay 30 anyos lang. Ang height ni Mario Barrios is around 5'11", over 5'11" siya, wala sa sapatos. So meaning, pag nagsapatos siya, magiging 6-footer siya probably. Kasi ang kadalasan 1 inch yan. Si Manny Pacquiao, as far as I know, yung height niya before, nung kasagsagan ng kanyang karir, ang height niya is 5'6 and a half. Ngayon, siyempre, nagkakaedad tayo, bumababa tayo. Ganun talaga yun eh. So probably ang height niya ni Manny Pacquiao is about 5'5", ng report, ganun, something like that. Kasi bumababa talaga. So, ang tindi po ng discrepancy, kung titingnan niyo po. Sa edad, 46 years old, imagine mo, 46 years old si Manny Pacquiao, 30 anyos lang si Mario Barrios. Ayan po sila, ayan o. Ayan si Manny, ito yung weigh-in kahapon, bale. Ito si Mario Barrios, matumatong na kawan. Ayan po yung face off nila dalawa. So, yan naman si Manny. Kung titignan mo naman yung kanyang katawan, yan sa pag-pitch niya niyan, matindi rin ang niya. Pero, honestly, mga kalkulador, mga ka-SP friend, yung katawan niya ngayon, compare mo doon sa mga edad ni Manny Pacquiao sa prime niya at around mga 30 years old, hindi po ganito katindi ang katawan. Mas matindi pa dito. Makikita mo yung build up ng mga muscle niya sa kanyang abs. Talagang kita mo yung walong pandisan dito hanggang dito sa side na yan. Although ito, kita pa rin natin pero hindi siya ganun ka-distinguish yung kanyang katawan. So hopefully, nagawa ni Manny Pacquiao ang kanyang preparasyon na maganda. Although maraming fans, maraming mga distraction, pero iba kasi si Manny Pacquiao pagka siya eh. Pagka siya po kasi ay nagtitraining talaga sa Hollywood. Yung time na may mga surrounding siya ng mga fans na nanonood sa kanya, nagpapa-autograph, yun po yung time. Pero pag nandun na po siya sa area kung saan siya talaga nagtitraining, nagkakaroon siya ng mga sparring session, talaga matindi po yan. Kita niyo po talaga kung gaano kalakas sa mga kanyang suntok, sa mga sparring session niya, at narinig natin at napapanood natin sa mga interview yung mga nagiging sparring partner ni Manny Pacquiao. Ayun ang tanong, kasi maraming po dyan eh. Mag-inom muna po tayo ng pagpagana. Eh, kasi naman si Manny, since after niya mag-retire for his personal reasons. Yung alam mo kasi, training, yung training niya, I think sa edad ng 46. Tsaka may mga coaches naman siya na mag-a-advise sa kanya na anong recommended training session para sa katawan niya 46 na. Iba na kasi yung katawan niya nung 30s niya versus yung ngayong 40s niya. So syempre, yung mga coaches niya, I'm sure mga magagaling sila na expert coaches. Kasi lalo na, ang talagang naghubog yan, si Manny Pacquiao, para maging 8th World Division Champion siya, ay walang iba kundi si Freddie Rhodes. Ngayon, yung kaibigan niya si Bobby Fernandez, laging nandun yan. Kumbaga, nasa shadow palagi si Bobby Fernandez. So, ibig sabihin, si Bobby Fernandez, matalik na kaibigan ni Manny Pacquiao. Ngayon, hindi yan nagpabaya si Bobby Fernandez para mabigyan ng magandang training at mapakondisyon kasama ang kanyang conditioning coach na si Justin Fortune. So, yan po ang malaking bagay. Pag maganda ang conditioning mo, maganda yung protein na ini-take mo sa katawan, and then maganda ang training mo na ginagawa everyday, nagkakaroon ka ng konting pahinga para makarecover yung katawan mo, para hindi ka ma-overtrain. Kasi mas mahirap po pag na-overtrain po ang isang athlete. Hindi po siya ganun pagdating ng actual na laban, ay nawawala po sa tamang kumbaga, yung response ng kanyang katawan ay hindi ganun katindi dahil na-overtrain po siya kadalasan. So, sa massage lang natin, pag na-overwork or na-overtrain, posible kasing makasama yun sa kanya at mas lalo na sa edad niya. So, sabi nga sa interview ni Manny Pacquiao, ako, alam ko kung ano ang katawan ko, kung ano yung hinihingi ng katawan ko. So, nag-a-adjust ako at the same time dahil sa edad niya na 46. So, kailangan niya na talagang himayin kung paano niya i-control ang kanyang sarili para hindi siya magkaroon ng sobrang over-workout sa kanyang preparasyon. So hopefully, kung ano yung ginagawa ni Manny Pacquiao sa kanyang training for the past 2 months,
Dahil magaling nga eh. Makita mo naman kung gaano siya bumitaw ng kanyang mga kombinasyon sa mitts at sa kanyang sparring session. Meron kasi magaling din siya sa training, magaling ka sa mga sparring session. Pero when it comes to the actual game, actual fight between your opponents, nagkakaroon ng yung bang matagal kang hindi napalaban. Kumbaga, lumalabas yung kinalawang ka dahil wala kang masyadong active regular fight sa sport ng boxing. So napaka-importante po talaga yung na kahit na nangyaring 4 na taon na hindi nakapaglaban si Manny Pacquiao ng talagang laban na yung nare-record kasi yung mga exhibition wala po yan, hindi po yan kasama sa boxing record. So hopefully kung ano yung kaya pang ibigay ni Manny Pacquiao ay gawin niya na. Kasi sa pagkakataon pong ito, ang lakas ni Manny Pacquiao, hopefully before mga first to 6 round, andyan po ang lakas ni Manny Pacquiao. Kailangan may intimidate niya na si Mario Barrios sa laban na ito. Maipakita niya kung gaano siya kalakas, may bigay niya na yung mga magagandang kombinasyon niya, lalong-lalo na yung lip hook niya, dahil yun po ang madalas niyang mamatay na suntok sa mga naging kalaban niya. Especially nga, sa laban niya kay Ricky Hatton, yun po ang tumapos. Yung mga naging laban niya previously kila Oscar De La Hoya, kay Margarito, kay mga Mexican, kagaya ni Eric Morales, kagaya ni marami, hindi lang natin mabanggit lahat. So hopefully, magamit na ito at yung kanyang resistensya ay hindi lumitaw yung pagiging 46 years old niya. Kasi pag umabot po ito ng mga late rounds, medyo dyan nalalabas ang edad. Yung patig, yung kondisyon, dahil 46 na po si Manny Pacquiao. Hopefully, dahil sa magandang preparasyon at kondisyon, yung edad niya hindi dito magpukor at hindi makita. Dahil ang kalaban niya po, si Mario Barrios, ay magka-30 anyos pa lang. Kumbaga, pagka ang kalaban mo ganyang edad, ang tindi pa ng resistensya niyan. So hopefully, dahil naman si Barrios ay hindi naman ganun siya kabilis magbigay ng mga suntok, pero may bigat po ang kanyang suntok dahil sa mga nakita natin laban. Mayroon po siyang at least 8 knockouts po sa kanyang career. Pero kumbaga sa lakas, kagaya ni Manny na may around 65% to 70% knockout rate, mas malaki ko di hama ang chance na makapagbigay ng magandang knockout si Manny Pacquiao. However, after nung edad niya ng 40 years old, yung mga laban niya doon, ang medyo maganda lang na ipakita niya na kapag-knockout siya ay kay Chris Algieri. Yun lang po yung magandang nakapagbigay siya ng knockout. At yung kay Kate Thurman na napabagsak niya sa, I think kung hindi ako nagkakamali sa second round, na nabigyan niya ng isang bodega at isang right left hook. So yun lang. Pero mapapansin niyo po, pagdating ng 6 up to 12 rounds, napagtatamaan na natin pagdating sa kamao. So, yung ganung sistema, lumalabas na yung, kumbaga, nagkakaedad na pala si Manny. Hindi na siya ganun kabilis ang kanyang mga reflexes, kumpara ng edad niya mga 30, 35, yung pa yung talagang kalakasan ni Manny Pacquiao. So, hopefully, dahil... Kasi alam mo, sa totoo lang, si Manny, ang pinaka-advantage na kay Mario, tama? Mario Barrios, Yung pinaka-advantage na kay Mario Barrios is yung experience na Experience. halo yung kombinasyon ng mga naging fighters na nakasalumuhan niya, na nakalaban niya na. So parang meron na din siyang wide variety of experience. Parang alam mo yung sa sports kasi, meron tinatawag na technical kumbaga, parang meron silang style na parang inaano sa sarili na parang familiar sa kanila kung ano yung strategies. Parang sa chess lang. Nag-i-strategy ka sa chess kung paano mo maaabangan yung susunod na hakbang ng opponent mo. So, pag meron na siyang idea, let's say in the first round, nakita niya kung paano kumilos si Mario. Tapos second round, inaabangan niya na. Tapos third round, let's say, doon na siya mamimili kung ano yung pinaka-best strategy na gagawin niya based on sa 40 years, more than 40 years experience sa pag-boxing. At saka ito lang, gaano ka-atindi yung training mo is na babase din niya sa disiplina. So kung na-disiplina niya yung sarili niya na up until tawag dito 2 months, training siya ng training. Tapos syempre, yung mga doctors niya, yung mga coaches niya, hindi naman siya isasalang sa isang laban kung alam nila na hindi niya kayang tawag dito. Ibig sabihin, si Manny Pacquiao, pumasa siya sa lahat ng medical check-up. Kasi naniniwala yung doktor niya, yung coaches niya, tsaka yung team niya, nakakayanin niyang makipaglaban dito sa isang opponent na siguro isang dekadang mas bata sa kanya. Kasi yung tao dito, may disiplina siya, may training siya sa mga magulang ng coaches, at saka meron din siyang experience. So ito, meron akong kunting masasabi sa mga kilalang personality sa boxing, sa
sa mga celebrity. Ang mga pumabor na mga kilalang boksingero na nagsasabing mananalo si Manny Pacquiao, eto na. Umpisa po yan kay numero unong kalaban ni Manny Pacquiao, si Juan Manuel Marquez. Ang sabi ni Juan Manuel Marquez, ganito po mga kaguragon, mga paps. Manny Pacquiao will be the new WBC 147 pounds champion because the experience of Manny Pacquiao. May tumawag po sa atin ano. So yung experience po. Ayan. Hindi, okay lang muna. Gusto mo tignan yung ulan? Hindi, pinapakita ko lang yung ano. Yan po ang ng BCC swimming pool. So kung gusto niyo pong dito, avail, punta lang po kayo, mag-inquire kayo sa BCC office o sa information para makapag-avail po tayo ng para sa mga konting kasiyahan, family gathering. So yan. Ayan po yan. Okay. 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 Tuloy na tayo ulit. Yun nga po. Gusto ko lang i-emphasize po yung mga sikat na mga dating boksingero, mga kilalang nasa larangan ng boxing na nagbigay ng kanilang komento o kung saan sila pabor, kung kanino silang panig, kung kay Barrios ba o kay Manny Pacquiao. So yun nga po, ulit ko lang yung sinabi ni Juan Manuel Marquez sa paglaban ulit ni Manny Pacquiao sa edad na 46. Tungkol kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao will be the winner and will be the new WBC champion welterweight division dahil ang advantage ni Manny Pacquiao dito kay Manny Barrios, experience, reflexes, strategy, power. Yun po ang advantage ng Manny Pacquiao para manalo siya kay Mario Barrios. At the age of 46 na umaasa pa rin at naniniwala si Juan Manuel Marquez na mananalo si Manny Pacquiao. So yan po ang isa sa mga legendary numero 1 kalaban ni Manny Pacquiao noong time na sila pa ay nagpag-abot. Imagine mo, naka-4 silang laban para matapos. Pero sa bandang huli ay nasigitan po ang ating pambansang kamao ng isang lucky punch. At medyo doon nga siya natalo. At medyo napatulog siya doon. Pero kahit na ganun po ang nangyari na natalo siya ni Juan Manuel Marquez, bumalik siya ng mas magaling at umangat ang kanyang karir at naging 8th Division World Champion. Isa pa ho sa mga nagsasabing mananalo si Manny Pacquiao ay sino nga ba to? Kalimutan ko na. Halos lahat naman ng mga ang sabi lang dito sa isa ni Sugar Ray Leonard ay ako ang isa sa mga legendary comeback fighter kasi 4 na beses siya nag-retire, 3 lang yata, tapos bumalik sa laban. Pero nagawa niya may panalo yung mga kalaban niya sa pagbabalik niya. Ang huling kalaban niya na talaga hindi na siya nanalo, yung mga kalaban niya si Hector Camacho. Doon po siya talagang knock out ni Hector Camacho. So sabi niya, ito na, enough na. Hindi na pala ako yung dati talaga. Pahinga na ako. At ang isa pa si Shane Mosley po. Sinabi ni Shane Mosley, mananalo si Manny Pacquiao. Mas magaling siya, mas magaling ang kanyang skill, yung experience niya, napaka-taas ng kanyang tiwala. Shane Mosley, sabi niya, kaya-kaya ni Manny Pacquiao talunin niya. At ang isa pa, na nakalaban ni Manny Pacquiao, ay si Chris Algieri. Si Chris Algieri po, ilang bilis din naka-out ni Manny Pacquiao yan. Siguro kung hindi ako nagkakamali, kung hindi 5, 6. Bagsak po, pero dahil nga ang naging laban dito ni Chris Algieri, ay gusto niya makaabot sa 12 round. Kaya nakatapos si Chris Algieri sa 6 round ay sa 12 round. Pero yun nga, hindi siya nanalo kay Manny Pacquiao. So tingnan po natin dito yung mga previous fight ni Manny Pacquiao na hindi na siya ganun kalakas at hindi na siya nakakapag-knock out ng mga naging kalaban niya. Although hindi naman po nakapagtataka dahil karamihan ng mga naging kalaban ni Manny Pacquiao ay ang lalaki, mga higante. Yung mo si Joshua Clottey na walang ginawa kundi mag-cover ng kanyang mukha. Napakatangkad nun, napakalaki, parang bakulaw ang kanyang katawan bato-bato Pero dahil sa napakagaling ng ating pambansang kamao, nai-intimidate silang sumabay na makipagpasagan ng mukha. So, halos lahat po ng mga nakalaban ng Manny Pacquiao sa welterweight division ay ang lalaki nila. Oscar de la Hoya,
sa super middleweight, si Margarito, super welterweight pala, 154 pounds siguro yan. Napakataas niyan, 6 footer halos din yan, kasing takad ni itong mga kalaban niya ngayon ni Mario Barrios. At yung iba pa na mga Meksikano na pinalo niya na super laki at matatangkad talaga. So, kahit kailan po, hindi si Manny Pacquiao namili ng kanyang mga kalaban. Hindi po niya inaatasan ito. Kay malaki sa kanya, kay matangkad sa kanya. Basta magkikita sila sa timbang, lalabanan po yan. Kahit po yung laban niya kay Floyd Mayweather Jr., totoo lang po, kumbinsido po ako doon na kahit na natalo si Manny Pacquiao via unanimous decision. Sa tingin ko po, kung walang bias judgment po doon, panalo pa rin po ang ating pambansang kamao dahil sa maraming mas magagandang malilinis na patama ni Manny Pacquiao kumpara kay Floyd na puro lang cover, puro lang ilag, puro iwas. Wala naman siya masyado na ibigay ng magandang patama kay Manny Pacquiao. Kaya lang, siyempre, nasa teritoryo ni Floyd Mayweather, alam mo na, ayaw niya madungis ng kanyang 5-0 na record, pinanalo siya. Although kahit nanalo si Manny Pacquiao, ay paldong-paldong pa rin po ang kanyang kursa. Dahil more or less, ang naging kapirahan ni Manny Pacquiao sa laban ngayon is around 120 to 130 billion dollars. And then si Floyd Mayweather naman, around 180 million dollars. So, napakalaki na ho ang kinikita ni Manny Pacquiao. So, dito sa laban na to, sa mga betting apps, sa Las Vegas, yamado po si Mario Barrios. So, pagka tumaya ka, halimbawa, tumaya ka ng isang daan ni Manny Pacquiao, baka ang mangyari yan, mananalo ka ng mga $300. So, mas malaking dihamak dahil yamado si Mario Barrios. Pero, yan po ang gusto ni Manny Pacquiao, yan lihado siya sa laban. Kasi nandyan po palagi yung nagiging motivation ni Manny Pacquiao para magpursige siyang manalo. So, majority ng kanyang laban ay lihado siya. Pero at the end of the fight, Manny Pacquiao is the winner of the most exciting fight at mananakaut niya pa ang kanyang kalaban. So, hopefully po, manalo ang ating kababayan. At gusto ko lang pong i-flex din po ang dalawang Pilipino boxer natin na naka-undercards sa laban ng Manny Pacquiao. Si Yumir Marshall po, lalaban po siya sa, kung di ako nagkakamali, sa middleweight or super middleweight po, ang timbang ito. Malakas po ang ating kababayan at wala pong talo ito. At ito naman, si Magsayo naman po, lalaban siya sa super featherweight division. Kasi tumaas na po ng timbang ito dahil hindi niya na kaya maintain ang kanyang timbang na 126 pounds sa featherweight division. So, lalaban po si Mark Magnifico Magsayo at Yumir Marshall sa undercard ni Manny Pacquiao. So, abangan po natin yan dahil kahit paano, meron pong mga Filipino boxer na mapapasama sa undercard ni Manny Pacquiao. Si Angkahas po ay wala po, hindi po natin nakita si Angkahas na napasama at ang kanyang anak na si Chinwell ay hindi rin po napasama. Dahil ako ang rason ni Manny Pacquiao dahil hindi niya sinama at baka by August na ito palabanin si Chinwell sa kanyang pro debut sa kanyang professional career dahil siyempre undercard yung kanyang anak. Pag nakita niya lumaban ng kanyang anak at natalo, medyo may kunting effect yan ni Manny Pacquiao. So para ma-focus lang yung attention niya ay hindi niya na lang pinalaban yung kanyang anak. So kung nagkataon sana ay magkakaroon ng first time, hindi ko alam kung first time to o meron pang sa mga nakaraang boxing history na lumaban at the same time sa isang laban ang isang anak at tatay. Mag-ama. Mag-ama. So wala pang alam na may nangyari ganyan. Kaya first time sana mangyayari yan. Kaya lang siyempre, decision niya ni Manny Pacquiao, respetuhin natin. At the same time, kung meron nga naman psychological effect sa kanya yung laban na yun, at manalo man o matalo, mas mainam na lang yung mag-focus si Manny Pacquiao na sila muna lalaban. So kung bibigyan ng pagkakataon makalaban ng professional debut si Jimmy Pacquiao, ay mas maganda. At least nakapokus lang si Manny Pacquiao sa kanyang laban. So yan po, makikita nyo naman, bukas na po yan. Ang laban ni Manny Pacquiao, July 20, Sunday, 8 po ang start. Pero siyempre, pag bumayad ka doon sa mga pay-per-view, makakapanood mo yan ng live. Ngayon, dito sa atin naman sa Pilipinas, meron naman po Streaming service din. Nakaano sila sa streaming service? Meron sa Playtime. Yung pinapromote ni Manong Chavit Singson, yun ang kanyang pinapano. Mag-subscribe ka doon, makakapanood ka ng live. Pero sa ating local TV, mapapanood po yan sa TV5 at sa One Sport. Okay. Oo. So, yun nga lang, siyempre magtsatsaga ka, maraming sponsor, maraming commercial, maraming ads. So, yan ang magiging video matagal. Pero, kung wala ka naman pambayad at wala ka naman lakad bukas, panoorin mo na lang, suportahan natin ang ating pambansang kamao. At ang dalawang
Filipino Nasa- boxer na magaling, Yumer Marshall at si Mark Magnifico Magsayo. So, abangan natin yan at Filipino Pride. Kasi nasa hindi lang siya palabas, kumbaga, nasa na ng Pilipino na gusto nila makipag-banding sa pamilya. Parang naging kultura na sa atin na manood tayo ng boxing match ni Manny Pacquiao, maghahanda, magkikita-kita mga pamilya, tapos So, mag-aano ng tawag dito, manonood sa harapan ng TV, tapos syempre, So, mag-aano yan. yun nga, Magkakaito, family banding, kumbaga. It's oo. become more than a boxing match para sa mga Pilipino. Oo, At syempre, oo. para sa mga taong naniniwala pa rin kay Oo. Pacquiao, gusto sumuporta sa kanya, Oo. mas magiging magandang opportunity ito para i-introduce din yung dalawang upcoming fighter na yan na sinasabi mo parang kumbaga nasa under ng wing ni Manny Pacquiao. So, ako po, bilang isang Pilipino, bilang isang boxing fans, halos lahat po ng mga laban ni Manny Pacquiao ay napanood natin. Umpisa nung maglaban siya sa Mandaluyong, sa blow by blow, andun po, napanood natin halos yung mga laban niya, paano siya nagumpisa. So, ganun po tayo kapanatik at ganun po tayo magsuporta sa ating pambansang kamao. So, abangan niyo po ito, para bukas sa laban ni Manny Pacquiao. So, hopefully, wala po tayo pasok bukas lahat. Yung mga manood po kayo sa bahay ninyo, kung hindi man sa bahay ninyo, punta kayo doon sa mga may pay-per-view, yung mga sinihan siguro, hopefully, kagaya ng dati na laging lahat na sinihan. Sinihan? Oo, di ba kung nanood tayo noon? Tapos doon sa isang bar na napakalaki. Projection, Oo, screen. lahat yun may bayad. So, yun yung time na napakasikat ni Manny Pacquiao at lahat ng tao ay nanonood. So, any comments po from the viewers, from ating mga FB subscriber, mga FB friends, maraming pong salamat sa ating YouTube channel, Kagurago TV. Pwede ko kayong mag-comment, pwede nyo sabihin ng inyong mga saloobin, kung ano ba yung sa tingin nyo laban ng ating pambansang kamao, kung siya ba ay mananalo, kung si Barrios pa. Bigay nyo po yung comment at kapag nakita po natin yan, ay sasagutin po natin. So, siguro po, hanggang dito na lang muna po ang ating live FB at sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na mga pagsuporta. So, lahat po ng ating FB followers, maraming pong salamat sa inyo. Hindi ko man po ma-shoutout ang bawat isa sa inyo, sa ating po mga YouTube subscriber, ang ating po mga kapinsanan dyan, ang ating mga kabarangay sa Bicol, ang ating mga kaibigan na nagsusuporta at nagbibigay palagi ng comments at mga nag-share sa atin. Maraming salamat po sa inyo. So hopefully, pag may time ako at makita ko yung mga comments ninyo, ay agad ko po itong sasagutin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating live FB at ang ating YouTube channel. Bukas po, panoorin natin ang laban ni Manny Pacquiao. Maraming salamat po. God bless. Diyos mabalo sa inyo, boss. Peace out. Ganyan. Tapos, Okay na? smile ka naman dyan. Okay. Okay. Dito, bukas yung live ni Manny Pacquiao versus Mario Barros. So, puntahan po natin siya. At dito, hopefully, magiging maganda yung results for tomorrow. At syempre, excited kami para sa magiging World results. champion. Opo. Pambansang kamao ng Pilipinas. Abang tayo bukas para makita rin natin yung mga Yep, dito. Nasa likod. Kumbaga yung makita natin yung resulta ng training ni Manny Pacquiao over the past 2 months. 2 months, no? Oo, 2 months na nag-training. 2 months in the making. Bukas, malalaman na natin lahat. So, excited na po tayo bukas. Abangan natin. Manny Pacquiao against Manny Barrios, WBC welterweight champion, 147 pound. Ipadalangin natin na siya manalo bukas. So, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Don't miss it. Bye! Okay.